Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, May 18, 2026 at talagang deads yung market natin. Super sideways at pababa na naman yung pinapakita 5,941.52 and then meron tayong 225 million na net foreign sell dito sa market natin. So, nag-drop tayo ng negative 0.59%. So, wala. Deads yung mga blue chips natin. Pero may mga pumitik dito, ng mga random na stocks natin. Ang alam ko, tinamaan ngayon yung mga mining stocks kasi nauna sa mga nag-drop itong si FNI natin. Nag-drop siya ng more than 8% for today's trading. So, tingin ko, bukod dun sa impeachment na ongoing na yung hearing sa Senate, di ba? So yung global market medyo nagpo-pullback din siya. So nung Friday malakas yung drop ni US market kung napansin niyo siya. And then ngayon yung futures niya parang magde-drop na naman siya kasi all-time high na naman yung galawan nila ng mga Wednesday at saka bandang Thursday. So dahil naglalaglagan si futures sa US market, Europe, laglag siya and then majority din ng mga Asian stocks natin laglag din po siya and then ganun din sa mga pati cryptocurrency ayan malakas yung drop ng cryptos natin nasa 76 na lang yata si Bitcoin natin. Okay? So yun yung galawan sa global market. So dito sa Philippine markets, bukod sa walang momentum yung mga big caps natin, so laglag na naman yung iba dyan, meron namang mga pumitik ng konti. So itong si DHI, malib maliban dito sa yung mga major na mga mining stocks natin, nalaglag sila eh. So DHI, mining din kasi ito, nag-up siya ng 5.78%. So parang gusto mag-breakout. Halos malapit na siya sa breakout level natin. So negative 384K net foreign sell. And then si Ionix natin, tumutuloy siya. So di ba yung last week 9% pa yun nakita natin na dividendo. Ayun. So hinabol niya. So nag-up siya ng 3.67%. And then meron siyang 27K net foreign buy. Tapos si SPC nag-up siya ng 3.61%. And then meron siyang 97K net foreign sell. Tapos si AREITs nag-up siya ng 3% for today. Ba? Medyo gumalaw siya maganda. And then 161K net foreign sell. Tapos si Plus, gumagalaw pa rin, 2.3%. And then meron siyang 4 million net foreign sell. And then si FNI, ito yung mga malakas sa drop, 8.18%. And then meron siyang 1.88 million net foreign sell. Okay? So not so good yung majority ng mga stocks natin. So yung disclaimer pa rin natin, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mo bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga subscribe as usual, maraming salamat sa mga viewers natin. Ayan, pababa ng pababa yung views natin. Company reviews, ang malang kuryente ngayon nakita ko yung kuryente namin, grabe. Ayan, so company reviews, profit or loss sa stock market. And then yung ibang mga nakalagay natin dyan, mahina yung internet ko ulit. So, Pilipinas, welcome. Tapos, sa crypto ko to, follow mo na lang to para sa mga play to earn games or cryptocurrencies. Reviews natin dyan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang po para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. So sa Twitter, konti lang yata yung mga na-post ko dito. Refresh ko ulit to. Okay, so andito na yung pinaka-summary natin. So 225.75 million net foreign sale nga din tinamaan nga si mining stocks natin negative 3.43%. Ayan, ingat. Ingat tayo. Ang berde lang dito is yung properties 0.19%. Pero the rest malakas po yung drop. Finance minus 1.04%. Pangit talaga ng Philippine markets natin. Tapos
yung mga movers natin, yun na rin yung mga pinag-usapan natin. Sina DHI, so nag-close ng 5%, A-Rates 3%, HTI 5%. Cebu, pumitik din siya, 6.23%. So yun na rin yung mga trending stocks natin. Chelsea, Logistics Q1 loss widens to 170 million amid higher expenses. Tapos ayan, ongoing na yung impeachment hearing sa Senate. Matanggal kaya si BP Sara. Tapos yung mga losers natin, sina Jollibee pa rin, no? So, napansin nyo pala yung mga, kasi labasan yung earnings ng ibang stocks, kagaya nitong sino Macro Asia, yung mga mababa yung earnings, ayan, binubuhusan ng, ng market natin. Ayan. So, no choice tayo dyan. Antayin natin na bumalik. So, the Board of Top Line Business Development authorized its subsidiary Top Line and Development Corporation to sublease a fuel storage facility. Ano pa to? Mga movers. Okay, mamaya na lang. Mrs. G, up by 92%. Oh, maganda yung earnings ni Mrs. G. Share buyback transaction, SM, at saka si SMPH. Tapos, ito yung galawan sa US market. Oh, grabe yung laglagan nila. 1.07 sa Dow Futures, negative 1.54 sa Nasdaq, and then S&P is negative 1.24%. Okay? San Miguel Corporation, the energy arm of Ramon Ang is accelerating its transition toward cleaner energy. URC said it activated emergency crisis mode. Ayala Land, retail arm, Ayala Mall said ongoing renovations. Robinsons Retail, okay, ito pa rin yung magdidilis. PLDT said the entry of satellite telecom is unlikely to disrupt industry. Okay, siguro. Tapos si Globe is urging government to incorporate connectivity standards. Jollibee, ayan. So, 2 billion cost containment plan pero wala siyang share buyback. Tapos si ABS-CBN, drop din siya ng revenue. Daming laglag, 21%. Emirates, with the next 3 years by expanding its asset base through additional property. Ito yung mga dividendo natin. Ayan, check nyo na lang po. I-post yun lang yung screen nyo. OGP upcoming siya. June 17. Okay? So, yan yung mga dividend stocks natin. So, ayan, konti lang naman na post ko kanina kasi hindi maganda tignan yung market natin. Okay po. So, patalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So, tignan natin yung galawan ng PSE. Pangit. Yung galaw, mukhang pababa ulit dito sa support, 5,800 level, 5.9 in closing price, negative 0.59%. And then, malakas pa rin yung net foreign sale, 225 million net foreign sale. Hopefully, hindi bumaba yung RSI kasi nga, ilang beses na tayo nauntog dito sa RSI 50 level natin. Okay pa na may MACD pero wala naman tayong makita na magandang galawan ng mga big caps. Okay? So, punta tayo sa mga winners ng market, yung may volume na lang. Cebu Pacific, ito yung medyo sumipa kanina. So, 6%, pero pangit din yung nyo, first quarter earnings. Ayan, awang ko lang bukas. Tapos si DHI, ito, mukhang pa-breakout, 5.78%. HTI, up siya ng 5. Ayan, breakout si HTI. Pinipitik 5%. Si Ionic, so hinabol na niya yung dividendo. 3.67%. SPC, so pa-breakout din, 3.61. PHR, sino pa? BHI, walang volume to mga to eh. Si Eritz, so 3% up. Ayan, hopefully nag-bottom na. And then si Plus natin, 2.2%. Ilang araw na ba to? Lumalaban si Plus pero lower high pa rin naman. Tapos si Pure Gold, 1.74%. So, mukhang pa-breakout din si Pure Gold natin. Okay? So sa mga losers, si FNI, minus 8.18%, nag-double top na. Pagod na. Si Nickel, 6%. Ano ba meron dito sa may big news siguro to? Hindi ko lang nakita. Macro Asia, di ba may mining din to?
minus 4.84%, RSI 20 na. Tapos si Mac, tapos si Atlas Mining. Kala ko okay mining natin last week ah. Ayala Corporation 3.8 oversold na rin no. Dami na oversold yata na stocks. And then si APX minus 3.57%. May negative news siguro sa silpingin natin saglit yung gold. Ayun oh, nag-gap down. Okay? So medyo pangit yung galawan ng mga metal products natin. Okay po. So silip tayo ng konti dito sa global market. So yun nga, yung futures pangit pa rin siya. Oh. S&P negative 0.46, Dow futures negative 0.68, and then si Nasdaq negative 0.47%. Okay? So maraming drop ngayon. European stocks majority is drop, tapos Asian markets majority din po nila is pangit din. Ba't kaya? Ayaw sa ayaw din sa global markets natin Okay, so no choice tayo dyan. Cryptocurrencies, ayun pabagsak. Dami rin laglag Bitcoin minus 1.94 siya. So 76.8. Ethereum 2.1K. Laglagan na, no? BNB 639, Sol 84 ulit. Tapos si Dodge, balik ulit. Ang laki ng drop niya, 6%. Balik sa 0.1 si Dodge natin. Okay? So, global market na yung medyo drop. So, mabilis ang review dito sa mga trending stocks. Okay, so tuloy natin yung ating mga trending stocks. Unahin po natin si DHI. Eto, baka mag-breakout to bukas. So, hindi ko alam bakit hindi dito kasama sa bumagsak kasi mining stocks din si DHI natin. So, dahil nagberde siya ngayon ng 5.78%. So, meron siyang 384K net foreign sale. So, nag-close siya ng 8.97. Yan. Konting tulak na lang. Breakout na bukas si DHI natin. Maganda to pag nag-breakout kasi meron siyang malakas na upward trend pattern. Tapos makita mo din, pati yung RSI natin is solid, di ba? Nandito lang sa above ng RSI 50 level. Ayan. So, first quarter, medyo mahina siya, no? Ayan, no? Negative 26%. Ayaw ko lang kung makauntog yan. Bukas, kaya watch out na lang kung magkaroon din siya ng Dow G after ng kanyang breakout. Kasi konti na lang, gap up na lang. And then, breakout na po itong si DHI natin. Okay? So, congrats sa meron. Hopefully, breakout. Next, Ionics. So itutuloy din pala niya, akala ko hindi niya sasagarin yung dividends na 9.17 kasi nung Friday medyo nagsiso pa yung galaw natin. So tignan natin kung pero kaya naman niya dito sa 1.08 na support level. Tignan natin kung meron siyang push kasi Friday pa to, no? Or rather May 28, 10 days pa. So next week pa yung pinaka-dividendo natin. Hopefully umakit pa siya and then mag-retouch dito sa around 1.18. Ayan. So nagparabolic yung RSI at halos parabolic din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So dividends yung catalyst. Nag-close si Ionics ng 1.13 up ng 3.67 and then meron siyang 28K na net foreign buy. Okay? So next, si SPC. Tagal na natin hindi pag-usapan si SPC. So hopefully ito na yung breakout na inantay niya dito sa triangle formation niya. Ayan o. May breakout siya. So yung pinakamalapit na resistance dito pa sa 11.57. Hopefully matuloy din to. Kasi okay, maganda yung earnings niya. Nag-up siya ng 35.55%. So okay na rin yung RSI levels niya. So maganda, nag-steady dito sa 50 levels natin. Ayan, catalyst siguro to. Magandang earnings. So nag-close siya 10.92, up na 3.61%, and then 97K net foreign sell. Okay? Next, A-REITs. Yung mga REITs mukhang maganda yung mga galawan nila ngayon. So nag-bounce dito sa support, si sakto, double bottom si
i-reach natin. Hopefully, hindi lang siya technical bounce. So, slightly above siya ng RSI 50. And then, meron siyang dividends by X-date, May 26. Ayan, sa linggo pa rin si A-reach din natin. So, nag-close siya ng resistance niya malapit lang dito sa 40 pesos. Nag-close siya 39.5 up ng 3% and then 161K net foreign sell. Okay? So, next si Plus, parang up and down lang itong mga stocks natin. Hindi talaga siya makarangkada yan. So, downtrend pa rin yung picture niya. Kahit na pangatlong araw na nagbe-verde itong si Plus natin. So, meron siyang temporary support dito sa 10.48. Ayan. So, hopefully, makita din natin na mag-breakout yung RSI level. Wala pa eh. Nandito pa sa ilalim ng 50. So, bearish pa rin. Although, nag-up naman siya ngayon. So, nag-close siya ng 13 pesos, up na 2.2% and then 4 million net foreign sell. And then, si mining stocks natin, grabe naman yung grabe yung mga laglagan ngayon ng mga mining stock. So, 2.37 yung pinaka-peak, double top na. So, baka mag-retest na tayo dito sa MA 100. So, watch out na lang dito sa support area natin around 1.9. Yung RSI bumaba na dito sa 50 level, pati yung MACD formation natin dahil sa medyo malakas po yung drop ni FNI. So, nag-close siya 2.02 minus 8.18% and 1.88 million net foreign sell. Okay? So, hindi maganda pa rin yung pakiramdam natin dito sa market. Pinaglalaroan lang yung mga stocks natin, pinipitik pero minsan binabagsak pa rin naman siya. So, on the way na sa oversold yung yung ibang mga blue chips kagaya ni na Ayala Corporation natin. Okay? So, yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.